إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون. Ang lahat ng papuri ay para sa Allah. Siya ay ating pinupuri, hinihingan ng tulong at kapatawaran, at nagpapapugpog tayo sa Kanya laban sa kasamaan ng ating mga sarili at ng ating mga nagawa. Sino man ang patnubayan ng Allah ay walang makakapagligaw sa Kanya. At sino man ang Kanyang iligaw ay hindi ito makakapagpo ng sino man na makakapagpatnubay sa Kanyang muli maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Allah. Siya ay nag-iisa at walang katambal. Siya ang may hawak ng buhay at ng kamatayan, at siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ako rin ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo, na kanyang ipinadala upang maghatid ng magandang balita at magbigay ng babala. Nawa ang kapayapaan at ang pagpapala ng Allah ay maigawad sa Kanya at sa Kanyang pamilya, mga kasamahan, at sa lahat ng sumusunod sa kanila sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo at ang aking sarili ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil katotohanan, nagtagumpay ang mga may pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, insyaallah ta'ala, sa pinagpalang araw na ito ng Jumu'ah ay tatalakayin natin ang tungkol kay Propeta Isa alayhi salam, o tinatawag ng iba na si Jesus na anak ni Maria, Isa ibn Maryam. Ito ay naaakot lamang na talakayin dahil sa mga panahong ito ay ang mga tao sa paligid natin ay nagpapahayag ng taliwas sa kung ano ang itinuturo ng Islam tungkol kay Propeta Isa alayhi salam. At lilinawin din natin insyaallah ta'ala kung tama ba na ang isang Muslim ay makikilahok sa selebrasyon na ginagawa ng mga hindi Muslim tungkol sa kaarawan ni Propeta Isa alayhi salam. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lahat ng Muslim ay naniniwala sa mga propeta at sugo na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paniniwala natin mga Muslim, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay panghuling sugo at propeta na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Ibig sabihin, mayroong mga nauna sa kanya na mga sugo at mga propeta na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad na lamang ni Propeta Adam na siyang unang tao at unang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ni Propeta Nuh alayhi salam, ni Propeta Ibrahim, ni Propeta Musa, ni Propeta Daud, Sulaiman, at ni Propeta Zakaria at Yahya. Sila ay iilan lamang sa mga propetang ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala bago ang panghuling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Anong ibig sabihin? Sumampalataya, naniwala ang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ibinaba sa kanya mula sa kanyang Panginoon. Wal mu'minun, at ganoon din ang mga mananampalataya. At tayo yun na mga tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullun amana billahi, lahat sila, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at lahat ng kanyang mga tagasunod, amana billahi, naniwala sila, nanampalataya sila sa Allah, wa malaikatihi, at sa kanyang mga anghel, wa kutubihi, at sa kanyang mga banal na aklat, wa rusulihi, at sa kanyang mga sugo. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Hindi kami nagbibigay ng pagkakaiba-iba sa sino man sa kanyang mga sugo. Ibig sabihin, tayo na mga Muslim, ang tingin natin sa mga sugo at mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pare-pareho lamang. Sila ay mga sugo at mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tayong tinatangit, wala tayong labis na pinupuri na sasabihin natin na ang isa sa kanila ay Diyos o anak ng Diyos. Wala rin tayong ibinababa sa kanila ang kanilang kalagayan na sasabihin natin na hindi naman talaga yung totoong propeta. Bagkus ang mga Muslim, kung ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung sino ang mga yan, na ang mga yan ay suko o mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, ganyan natin sila kinikilala nang walang pagmamalabis at walang pagkukulang. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, iniulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu sa isang hadith na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna mithli mithlul anbiya, inna mithli mithlul anbiya wa inna mithli mithlul anbiya min qabli kamathali rajulin bana baitan. Inna mithli wa mithlul anbiya min qabli kamathali rajulin bana baitan. Katotohanan, ang kapareho ko at ng mga propeta na dumating bago ako, katulad ng isang lalaki na gumawa ng bahay, paahsanahu wa ajmalahu, at ito ay kanyang pinagbuti at pinaganda, illa mawdi'a laminatin min zawiyah, maliban na lamang sa isang kanto na mayroong kulang na bloke. Ibig sabihin, ang mga propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala
ay kinumpara ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang bahay na itinayo ng isang lalaki na napakamaganda, napakamabuti ng pagkakatayo. Subalit mayroong isang bloke na nawawala sa isang kanto. Hindi pa kumpleto. Mayroong kulang na bloke sa isang kanto. Faja'ala an-nasa yatufuna bihi. At ang mga tao ay lumibot sa bahay na ito. Wa yu'jabuna lahu, at sila ay namamangha sa kagandahan ng bahay. Wa yaqulun, at sinasabi nila, hala wudi'at hadhihi labina, kung sana ay malagyan na itong lugar na ito o itong bahagi na ito ng bloke. Nakikita ng mga tao napakaganda ng bahay, subalit mayroong isang kanto na kulang ng bloke. At ang sinasabi nila kung sana ay makumpleto na ito at malagay na dito ang bloke na nawawala. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'ana al-labina, ako ang bloke na yun, wa ana khatamul anbiya, at ako ang selyo ng mga propeta. Ibig sabihin, nang pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakumpleto na ang bahay na yun, nalagyan na ng bloke ang kanto na yun na dati ay kulang ng bloke, at nabuo ng gusto ang bahay. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, siya yung bloke na yun at siya ang selyo ng mga propeta. Anong ibig sabihin na siya ang selyo ng mga propeta? Siya ang pinakahuli na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala na propeta, at wala ng propeta ang ipapadala pa ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ganyan ang paniniwala natin tungkol sa mga propeta. At si Propeta Isa ibn Maryam o Propeta Jesus na anak ni Maria ay isa lamang sa mga propeta ng Islam na pinaniniwalaan ng mga Muslim. Bagkus, kung hindi ka naniniwala at nagmamahal kay Propeta Isa alayhi salam, ay hindi ka matatawag na Muslim. Ikaw ay hindi Muslim. Ikaw ay kafir kung hindi ka naniniwala kay Propeta Isa alayhi salam at hindi mo siya minamahal. Hindi mo pinatututuhanan na siya ay isa sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, si Propeta Isa o Jesus alayhi salam, tayo ang higit na mas may karapatan sa Kanya kumpara sa ibang mga tao. Dahil siya ay propeta ng Islam, siya ay Muslim, siya ay propeta na kapareho ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tayo ay napag-utusan na lahat ng propeta ng Allah ay paniwalaan namin at mahalin natin. Kaya si Propeta Isa alayhi salam, tayo ang higit na mas nararapat na kumilala sa Kanya at magmahal sa Kanya. At bagkus nabanggit sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag malapit ng magunaw ang mundo at lumitaw na si Ad-Dajjal, ang papatay kay Ad-Dajjal na kalaban ng mga Muslim ay si Propeta Isa alayhi salam. At si Propeta Isa alayhi salam, siya ay kagrupo ng mga Muslim, ng mga tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil siya ay Muslim. At kapag lumitaw na ang Ya'juj wa Ma'juj na hindi kayang kalabanin ng mga Muslim, ay uutusan ng makakatanggap ng mensahe si Propeta Isa alayhi salam na gabayan niya ang mga Muslim, ang mga tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sila ay magpunta sa bundok ng Tur at doon sila manatili habang gumagala-gala pa sa mundo ang Ya'juj wa Ma'juj. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ibig sabihin
kapag si Propeta Isa alayhi salam ay ibinaba ulit dito sa lupa, ang kanyang magiging kasama ay ang mga tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, si Propeta Isa alayhi salam, para malaman natin ang totoong nangyari, lalo na doon sa mga bagong pasok sa Islam. Si Propeta Isa alayhi salam, siya ay anak ni Maria o ni Maryam, at ang tatay ni Maryam ay si Imran. Si Imran ay respetadong tao sa kanilang lugar, kilala sa pagiging masunurin sa Allah subhanahu wa ta'ala at may pagtatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nang nabuntis ang kanyang asawa, na isa rin may pagtatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng ibang mga ulama, ang pangalan ng nanay ni Maryam alayhi salam ay Hana. Wallahu ta'ala a'lam. Nang nabuntis si Hana, dahil sa kanyang pagkamasunurin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay nangako siya sa Allah subhanahu wa ta'ala na Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. O aking Panginoon, katotohanan ipinapangako ko sa iyo ang nasa loob ng aking tiyan na magiging tagapagsilbi mo lamang. Ibig sabihin ay magiging tagapagsilbi sa Allah subhanahu wa ta'ala at mananatili doon sa Baitul Maqdis, sa Masjid al-Aqsa doon sa Palestine, sa templo ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa masjid ng Allah subhanahu wa ta'ala. I-dedicate doon yung kanyang anak. At sabi niya, tanggapin mo ito sa akin, O Allah, katotohanan ito ang pinaka nakakarinig at nakakaalam ng lahat ng bagay. Nang nanganak ang asawa ni Imran, ay babae ang kanyang anak. At sabi ng mga ulama, nung ipinanganak si Maryam alayha salam, ay patay na yung kanyang tatay na si Imran. Ibig sabihin, pinanganak si Maryam na namatay na yung kanyang tatay na si Imran. At sabi ni Hana, ng asawa ni Imran, sa Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi inni wada'tuha untha. O aking Panginoon, ipinanganak ko siya na isang babae. Wallahu a'lamu bima wada'a. At ang ala ang higit na nakakaalam kung ano ang kanyang ipinanganak. Walaysa dhakaru kal-untha. At ang lalaki ay hindi kapareho ng babae. At sabi pa ni Hana, ng nanay ni Maryam, wa inni sammaytuha Maryam wa inni uriduha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim. At katotohanan pinangalanan ko siyang Maryam at ipinapakupok ko siya at ang kanyang mga supling sa iyo, O Allah, mula sa isinumpang Satanas. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kahit babae ang anak ni Hana, ay tinanggap pa rin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, magiging tagapagsilbi ang anak niya sa Allah subhanahu wa ta'ala kahit ito ay isang babae. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. At tinanggap ng Allah, at tinanggap ito ng Allah, si Maryam. Tinanggap siya ng kanyang Panginoon ng mabuting pagtanggap at pinalaki siya ng mabuting pagpapalaki at inalagaan siya ni Zakaria. Si Zakaria ay isang propeta. Siya ang tatay ni Propeta Yahya alayhi salam. At sabi ng mga ulama, si Zakaria ay asawa ng kapatid ng nanay ni Maryam alayhi salam.
Pinadala ni Hana yung kanyang anak na si Maryam doon sa Baitul Maqdis sa pangangalaga ni Zakaria. At mayroon siyang mihrab. Pag sinabing mihrab, yan ay espesyal na lugar para kay Maryam, parang tent, at doon nananatili sa loob si Maryam alayhasalam. Naririnig niya ang mga aral sa loob ng masjid at wala siyang ibang ginagawa kundi ay sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magsujud, magruko, tumayo, mag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala kahit sa murang edad pa ni Maryam alayhasalam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, "Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa." Sa tuwing pumapasok si Zakaria doon sa mihrab, sa kinaroroonan ni Maryam, ay natatagpuan niya ito na mayroong mga pagkain. At sinasabi ng mga ulama na ang mga pagkain na ito ay mga prutas na wala pa sa season, pero mayroon na si Maryam alayhasalam. Kaya tinatanong ni Zakaria si Maryam alayhasalam, sinasabi niya, "Ya Maryam, anna laki hada?" O Maryam, bakit meron kang mga ito? Meron ka ng mga ito? Ang isinasagot ni Maryam alayhasalam, "Huwa min indillahi, inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Katotohanan, ito ay galing sa Allah. Binibiyayaan niya ang sino mang ang kanyang nais ng walang pagkikwenta-kwenta. Sa murang edad ni Maryam ay alam niya na kung saan nanggagaling yung biyaya na yun. At yun ay malahimala na nangyayari sa kanya. At nalalaman niya na ito ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ganyan si Maryam, ganyan ang kanyang buhay hanggang sa siya ay lumalaki na. Subalit, tumatanda na rin si Zakaria. Nang hindi na kayang alagaan ni Zakaria si Maryam doon sa masjid, sa Masjid Al-Aqsa, ay napagpasyahan ni Zakaria na ilabas na si Maryam alayhasalam doon sa masjid at patirahin na doon sa kanyang mga kamag-anakan, sa kanyang mga kapamilya. Ang kanyang kamag-anakan, ang kanyang pamilya ay nakatira sa isang compound ng kanilang pamilya. At nang nandoon na si Maryam alayhasalam, hiniwalay niya pa rin yung kanyang sarili sa mga tao. Hindi siya humahalo sa mga tao. Bagkus sa bandang silangan ng compound ng kanyang pamilya, naglagay siya ng tabing, naglagay siya ng harang na kurtina, at walang ibang pumupunta doon maliban lamang kay Maryam alayhasalam at doon sa mga bumibigay ng kanyang mga pangangailangan. Ibig sabihin, kung ano ang kanyang buhay sa templo o sa masjid, ay ganun pa rin ang ginawa niya doon sa compound ng kanyang pamilya. Wala siyang ibang ginagawa kundi ay magbigir sa Allah subhanahu wa ta'ala, magdua sa Allah subhanahu wa ta'ala, magsala, magruko, magsujud, tumayo para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay palasamba. Bagkus ang sabi ng mga ulama, ang kahulugan ng salitang Maryam ay abida o babaeng palasamba. Yan ang ibig sabihin ng salitang Maryam, female worshipper sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isang araw, habang si Maryam ay nandoon sa kanyang lugar at siya ay mag-isa, ay nagpakita sa kanya si Anghel Jibril na nasa isang anyo ng isang lalaki. Ito ay binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, "Wadkur fil kitabi Maryama idintabadat min ahliha makanan syartiyya." At alalahanin sa aklat si Maryam nang siya ay humiwalay sa kanyang pamilya doon sa bandang silangan
ng kanilang lugar. Fattakhadat min dunihim hijaba, at siya ay gumawa sa pagitan niya at ng kanyang pamilya ng hijab, ng tabi, ng harang. Faarsalna ilayha ruhana, at ipinadala namin sa kanya ang aming espiritu. Ruh. Pag sinabing ruh, espiritu. Kaya ang sinasabi ng mga Kristiyano na Holy Spirit sa Arabic ay Ar-Ruhul Muqaddas, yan si Anghel Jibril. Kaya sinasamba rin nila si Anghel Jibril, pero hindi tayo sumasamba sa Anghel. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, patamatkala laha basyaran sawiya, at si Anghel Jibril ay lumitaw sa kanya na isang ganap na tao, na lalaki. Sabi ni Maryam, Inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya, katotohanan nagpapakukok ako sa pinakamahabagin mula sa iyo kung ikaw ay mayroong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Anghel Jibril, Innama ana rasul rabbiki li'ahaba laki gulaman zakiyya. Bagkus ako ay sugo ng iyong Panginoon para sa iyo upang bigyan ka ng dalisay na sanggol. Sabi ni Maryam, Anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni bashar, at papaano naman ako magkakaroon ng anak ng sanggol, gayong walang humahawak sa akin na taong walang ako bagiya at hindi ako masamang babae. Sabi ni Anghel Jibril, Kadhalika qala rabbuki huwa alayya hayyin. Ganyan ang pagkakasabi ng iyong Panginoon. Ito ay madali lamang para sa akin, madali lamang para sa Allah. Walinaj'alahu ayatan linnas, at upang siya ay gawin namin na ayat, palatandaan para sa mga tao. Wa rahmatan minna, at awa mula sa amin. Wa kana amran maqdiya, at ito ay isang kautusan na ipinatupad na. Ibig sabihin, magbubuntis ka. Yan ay utos ng Allah na ipinatupad na. Kahit wala kang asawa, sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, magbubuntis ka. At yan ay kautusan na ipinatupad na. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, Inna matala Isa indallahi kamatali Adam. Katotohanan ang kahalintulad ni Isa o ni Jesus para sa Allah ay kahalintulad lang ni Adam. Khalaqahu min turab, nilikha siya mula sa lupa, thumma qala lahu kun fayakun. At pagkatapos ay sinabi sa kanya na kun fayakun, at ito ay nangyari nga. Pag sinabing kun, maging, at ito ay nangyari nga. Anong ibig sabihin dito ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang pagkakalikha kay Adam ay isang kamangha-mangha, pagpapairan ng kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit si Adam ay isang clay na hugis tao, pag sinabi ng Allah na maging tao ka, magiging tao yan. Ito namang si Maryam alayhas salam, kahit wala siyang asawa at walang humahawak sa kanya na lalaki, pag sinabi ng Allah na maging buntis ka, magiging buntis yan. Kaya, hindi ibig sabihin na dahil si Propeta Isa alayhis salam ay lumitaw sa mundo, kahit wala siyang tatay, ay siya ay isa ng Diyos o anak ng Diyos. Alin ang mas mahirap kung sa paningin natin, yung taong lumitaw na mayroong nanay, at least mayroon siyang nanay, o yung taong lumitaw na walang nanay at tatay, at yun ay si Propeta Adam. Kaya kung ang kinakatwiran ng mga tao na dapat sambahin si Isa alayhi salam dahil lumitaw siya na walang tatay, mas dapat sambahin si Propeta Adam dahil lumitaw na walang nanay at walang tatay. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yan ay pagpapairan lamang ng kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpapairan na kung mayroon siyang gustong gawin at mangyari, sasabihin
sabihin lang ng Allah na kun, maging, at mangyayari na, fayakun. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, binugahan o inilipan ni Anghel Jibril ang loob ng damit ni Maryam, ang kanyang kolar. At siya ay nagdalang tao. Nang si Maryam ay nabuntis, lumabas siya sa kanilang lugar. Lumabas siya, pumunta siya doon sa lugar na walang mga tao. At sa kanyang pagbubuntis doon, sinasabi ng mga ulama na hindi natin alam kung gaano katagal siyang nagbuntis. At maaring nangyari na hindi siya 9 months nagbuntis sa ating obserbasyon. Dahil kung siya ay nawala ng 9 months, malamang hinanap na siya at sinundan ng mga tao o ng kanyang mga kamag-anakan. Pero siya ay pumunta doon sa lugar at sa sakit ng kanyang pagbubuntis, sa hirap ng kanyang pagbubuntis, napadpad siya sa ilalim ng puno ng dates, puno ng palmera. At inutusan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung gusto niyang kumain ay yugin niya ang puno, mahuhulog sa kanya ang sariwa at ilog na dates. At sa bandang paanan niya ay mayroong umagos na batis, bukal, at doon siya umiinom ng tubig. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa Palestine, hindi nagbubunga ang dates maliban sa summer, hindi yan nagbubunga sa winter. Kaya hindi winter ipinanganak si Propeta Isa alayhi salam, bagkus ay sa summer. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Maryam, فَإِمَّا تَرَيِّنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. Sabi ng Allah sa kanya, kapag mayroon kang nakitang tao, sabihin mo sa kanya na katotohanan ako ay sumumpa sa Ar-Rahman ng pag-aayuno. Sa panahon nila ay mayroong isang uri ng pag-aayuno. Pag-aayuno sa pagsasalita. Hindi ka magsasalita. Fasting sa pagsasalita. Ibig sabihin hindi ka magsasalita. Meron yan sa kanila, pero sa atin wala na yan. Inalis na yan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi na yan itinuro sa atin. Kaya hindi ako makikipag-usap sa araw na ito sa sino mang tao. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nanganak si Maryam sa lugar na yun. At umuwi siya doon sa kanilang lugar at nakita siya ng mga Hudyo. Anong sabi ng mga Hudyo na nakita nila si Maryam na mayroong daladalang bata at yun ay si Propeta Isa alayhi salam? Sabi ng mga Hudyo, Ya Maryamu, laqad jiti shay'an fariya. O Maryam, katotohanan ikaw ay nakagawa ng isang bagay na nakapanghihilakbot, karumal-dumal na bagay. Ang nais nilang iparating, ikaw ay nagzina, nanganak ka na walang asawa. Yan ang ibig sabihin nila. Sabi pa ng mga Hudyo, Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a su'in wa ma kanat ummuki baghiya. O kapatid ni Harun, ang tatay mo ay hindi masamang babae, hindi masamang lalaki, at ang iyong nanay ay hindi isang babaeng malandangan. Ganyan nila pinagbintangan si Maryam alayhi salam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Fa'asharat ilayhi, at si Maryam ay tumuro sa kanyang anak. Itinuro ni Maryam yung kanyang anak na si Propeta Isa alayhi salam. Kaya naintindihan ng mga Hudyo na nagpa-fasting si Maryam, hindi siya magsasalita. Sabi ng mga Hudyo, Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Paano naman namin kakausapin ang sanggol na nasa duyan? Nang sinabi ito ng mga Hudyo,
biglang nagsalita ang baby na si Propeta Isa alayhi salam. At ito ang kauna-unahang milagro na nangyari kay Propeta Isa alayhi salam sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Propeta Isa alayhi salam na isang sanggol sa panahon yun, Inni Abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Yan ang sinabi ni Propeta Isa alayhi salam. Ibig sabihin, katotohanan ako ay alipin ng Allah at binigyan niya ako ng aklat at ginawa niya akong propeta at ginawa niya akong pinagpala saan man ako mapunta at inihabilin niya sa akin ang pagdarasal at pagbibigay ng kawang-gawa habang ako ay nabubuhay at ginawa niya akong masunurin sa aking nanay at hindi niya ako ginawang malupit at tapastangan at kapayapaan para sa akin sa araw na ako ay pinanganak at sa araw na ako ay mamamatay at sa araw na ako ay bubuhayin muli. Narinig ito ng mga Hudyo, ng mga tao at sila ay gulat na gulat at hindi sila makapaniwala. Subalit yun ang naging dahilan kung bakit tinigilan nila ang kanilang masamang pagsasalita kay Maryam alayhasalam at tinantanan nila at iniwanan si Maryam alayhasalam at natigil ang pagbibintang nila ng masama kay Maryam alayhasalam. Yan si Propeta Isa alayhisalam, isang sanggol, subalit ipinagtanggol niya ang kanyang ina laban sa masamang pagbibintang ng mga Hudyo. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu fi umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang mga Kristiyano sa paligid natin, ipinagdiriwang nila ang kaarawan daw ni Propeta Isa alayhi salam. At ipinagdidiwang nila ang araw na yun. Bakit? Dahil yun daw ang araw na nagkaanak ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang anak daw ngayon ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Propeta Isa alayhi salam, yan daw ang magliligtas sa sangkatauhan. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay lumilikha. Hindi siya nanganganak. Kung mayroon siyang gustong gawin, kung mangyari, ang sasabihin niya lang ay kun, maging, fayakun, at mangyayari na ang gustong mangyari o gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tinatanggihan sa Islam na ang Allah ay mayroong anak. At kapag sinabi mo na ang Allah ay may anak, magiging kafir ka, makakalabas ka sa Islam. Ang ganyang pagpapahayag ay kinamumuhian ng Allah subhanahu wa ta'ala, kinasusuklaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay masamang paratang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tayo namang mga Muslim, kung nasasaksihan natin yung mga tao sa paligid natin na ganyan ang ginagawa, kung talagang tayo ay totoong Muslim at tapat sa Allah subhanahu wa ta'ala, masusuklang tayo sa ganyang gawain. At papaanong mangyayari na tayo ay sasali sa kanila? Papaanong mangyayari na tayo ay sasali sa kanilang selebrasyon, makikihalo tayo sa kanilang mga party, makikipagpalitan tayo ng regalo, makikipagbatian tayo ng Merry Christmas, at bebentahan natin sila ng mga kailangan nila sa kanilang selebrasyon, sa kanilang mga paghahanda, sa kanilang mga dekorasyon. Mga
minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi nararapat sa isang Muslim na sumuporta sila sa anumang pamamaraan sa ganyang selebrasyon. Kung ayaw natin madamay tayo sa galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mahal na Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Laqad ji'tum shay'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani 'abda. Anong ibig sabihin? At sinabi nila, at alam natin kung sino sila, ang ala na pinakamahabagin ay nagkaroon ng anak. Katiyakan kayo na mga nagsasabi niyan ay nakapagsabi ng isang bagay na kapila-kilabot, karumal-dumal. Ang mga kalangitan ay halos magkalansag-lansag na mula rito sa salitang ito. At ang lupa ay magkabiyak-biyak at ang mga bundok ay gumuho sa matinding pagkawasak dahil sa pagtatangi nila ng anak para sa Allah. At hindi naaangkop para sa mga bagay na siya ay magkaroon ng anak. Walang sino man nasa mga kalangitan at kalupaan maliban na siya ay darating sa pinakamahabagin bilang isang alipin. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pinangangambahan natin dito ay ang nais ipahiwatig ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na sa pagpapahayag ng mga tao na ang ala daw ay nagkaroon ng anak, ang mga kalangitan ay halos magkalansag-lansag na. Paano kung ang tinutukoy dito ay parusa ng ala na pwede yan ipadala galing sa langit? Hindi ba ang ala ay nagparusa sa mga naunang nasyon, mga parusang galing sa langit? At yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ na mabiyak ang lupa. Paano kung ang pinapahiwatig dito ay ang pagkabiyak ng lupa sa anumang kadahilanan, sa pamamagitan man ng lindol o ng anupaman, dahil sa pagpapahayag ng mga tao na nagkaanak ng Allah. At papaano kung ang pinapahiwatig ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga kabundukan ay gumuho na sa matinding pagkawasak, ay ang mga kaparusahan sa pamamagitan ng mga bundok. Papaano kung ang tinutukoy dito ay ang pagsagod ng mga bundok, ng mga bulkan, o kaya ang pagguho nito na tatapon sa mga tao dahil sa ano pa mang kadahilanan. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung tutuusin sa sobrang tindi ng ganitong pagpapahayag na ang ala ay nagkaroon daw ng anak, ay sapat ng wasakin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong yun. Subalit, ang sinabi niya dito, وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ, ginamit niya pa yung salitang Rahman. Kung hindi sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay sapat na yun upang wasakin niya lahat ng mga ito. Subalit, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinagpapaliban niya ang parusa sa kanino mang kanyang nais, o kaya binapadali niya ang parusa sa kanino mang kanyang nais. At tayo naman na mga Muslim na nakakaalam sa bagay na yan, walang puwang sa atin na sumali at makisimpatya sa kanyang selebrasyon. Pagbawalan natin ang ating mga sarili, pagbawalan natin yung ating mga nasasakupan, at ipaintindi natin sa kanila na dapat tayong masuklam sa ganyang gawain at huwag tayong sasali sa ganyang mga gawain. Nawa ay pagbabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at dagdagan niya tayo ng kaalaman, pagkatakot at pananampalataya sa Kanya. Ayuhal mu'minun, sallu ala nabiyyikumul karim, fa inna Allaha amarna bidhalik wa bada'a bi nafsihi faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقيموا السلام.